Yun. Expressway again. First time mo pa lang to, o nakailang beses ka na to? Pangalawa. Yung una mong expressway, saan? Sa Cabuyao lang, sir. Cabuyao hanggang Santa Rosa. Santa Rosa. Isang ano. So at least na ano na yan. So nawala ng takot. Ngayon, no? So di, unlike nung una mong pasok, medyo may kaba yun, no? Pero sa ngayon parang okay na. Dito naman, hindi naman nakakatakot actually, no? Basta una, hindi mo lang masagasaan yung guhit na yan. Kasi pag nasagasaan mo ng guhit na yan, medyo delikado ka doon sa side ng ano. Kung may umovertake yan, pwede ka mahagip na konti, no? Kasi siya natin ang mga na-overtake na yan, di ba? Yan, ganun, no? So, basta straight mo lang yan, nakukuha mo na yan, natutuwid mo na yan, so pwede ka na mag-expressway. No? Kung medyo alanganin ka pa sa expressway at malikot ka pa sa manibela, medyo delikado. So, ang gagawin mo lang dyan na technique, ang mata mo dapat medyo malayo. Nandun sa pinakadulo. Yan, para mas madali mo matrace yung lane, ano, kung sumasala ka. Compare kung dito ka lang nakatingin, mahirapan kang i-trace talaga yung kalsada. Yan, kaya yung pa na yun, nalayo. Nandun ang mata mo, gano'ng kalayo. Mas ramdam mo kung sumasala siya. Kaunting mali pa lang ng ng uso ng sakyan, dapat may correct mo na kagad. Dapat yan kasi nakapix lang ganito. Yan, nakapix lang yan, ganyan, nakapix yan. Hindi mo hanapin mo pinakagitna niya yan. Pag sumala siya ng kumano na konti, kapigin na konti kaliwa. Yan, inch by inch lang yung galaw niyan. Konti-konti lang talaga. Yan, ganyan o. Ganyan. Huwag mo siyang galaw-galawin na ganyan malaki. Habang mabilis ang sakyan mo, konting galaw lang yan, laki ng epekto. Kaya ang galaw niya, konting pinong-pino lang talaga. Pag kulang dagdag. Pero konting-konti ang galaw talaga. Okay? Yan. Pagdating naman dyan sa mga pagitan yung mga pumapasok na yan, kaya yung pumasok na yan, naramdaman, alam nila na safe yung yung distance, kaya pumasok sila. So hindi mo kailangan ma-stress sa mga ganyan na alam naman nila gagawin nila. Yung distance mo doon sa sinusundan mo, so tinan mo lang yung magbase ka dyan sa putol-putol na guhit na yan, no? Pwedeng gawin mo sa pagitan ninyo. Kaya nito na sinusundan mo puti, alam ba, nasa kabilang lane na yan, tinan mo. Halos dalawa yung pagitan lang. Okay, so pa safe, yung gulong niya, laging kitang-kita mo. Pag di mo nakita ang gulong niya, sobrang lapit na sa kanya. Tapos syempre, yung mga rules, pag broken line na yan, so ibig sabihin, hindi masyadong delikado mag-overtake dito. So ina-allow tayo na mag-chase ang lane. No, kasi broken, so safe yan. Pero pag solid, so sinasabi ng guhit na yon, medyo prone sa accident yung area na yon. Ganyan. Lalo pag kulay dilaw, so napakadelikado. Kaya may color coding din siya. Yan, dilaw. So di ka pwede basta-basta mag-overtake yan. Delikado ka dyan. Sa part na yan. Dito sa kanan, pwede. Yan, naging broken, pwede na uli. So, pero, hindi tayo basta-basta mag-overtake. Kung mag-chase ang lane, no? Titignan pa rin, una, signal. Pangalawa, syempre titignan mo muna yung distansya na. Paano malaman kung gaano kalayo sila sa'yo? Huwag nakita mo yan doon na maliit lang yung kaganito sa kanan mo. Ang liit lang sa side mirror. Mapakalayo niyan. Pero yung sa kanan mo at sa kaliwa, maliit din. So, napakalayo niyan. Okay? Dahil isa pa, dapat alam mo kung nasa kabilang lane ba siya o nasa likod. Kagaya nitong pula, silipin mo, nasa kaliwa siya. Nasa kabilang lane. Tingnan mo yung puting nasa likuran mo. Yan. Dito makikita mo side mirror mo, nasa likod siya. No? Itong truck sa kanan, tingnan mo. Nasa kabilang lane yan, hindi sa likod mo. Yan. Ang nasa likuran mo, yung kotse. Yan. Okay? So, sanayin mo rin yung na tumingin din dito. Sa side mirror, tandaan. Hindi natatakot kayo sa ganyang truck. So, pag nasa tabi mo yan, focus ka lang sa lane. So, huwag mo siyang kunin yung attention niya. So, alam niya yung gagawin niya. So, dapat ikaw alam mo rin yung gagawin mo. So, diyan ka lang. So, malalaman mo naman yan kung pinapasok nila yung area mo sa reaction ng gulong sa unahan. Tinan mo gulong nung nasa una niya. Then, nakadiretso siya doon. Diretso. Pero pag ang gulong niya pumapasok dito, sigurado yung papasok sa area mo talaga. Kaya yung mata mo dapat tingnan mo kagad yung gulong niya sa unahan. Kung siya nakaposisyon, papunta mo diretso ba o pa kanan o pa kaliwa, papunta sa iyo. Doon sa area mo.
So, ang babantayan mo dito na area, na responsibility mo ay, sabihin natin at mga 5 sasakyan yung pagkita. Pag biglang pumasok sila doon ng alanganan, takbo mo ngayon ay nasa 50 to 60, delikado, aabutan mo talaga siya. Pero ngayon, ang pagitan mo doon sa van, doon sa ano, at biglang pumasok sila, walang problema, malayo. Hindi mo naman sila abutan. Napakadelikadong mag-cross side pag yun din sa harap mo lang. Kasi mahaba. Kaya yun, kagaya nitong puti na to, kaya mo yung ganyang gulong, okay lang, diretso lang siya. So, wala siyang intention niya na pumasok sa area. Diretso ka lang. Pero pag nag-react yan ng papunta dito, yung unahan ng gulong niya, so, talagang chechay siyang lane niya. Itong tirang puti, itong naka-signal. Tinan mo yung gulong niya, di ba? Pumapasok doon. So, tama rin itong posisyon mo dito. So, dito sa expressway, kailangan alam mo rin yung posisyon talaga. So, itong posisyon mo na to para to sa'yo talaga. Kasi kung, malayo pa tayo, alapang pa. So, dito ka lang. Ngayon, kung mag-exit ka na, kailangan mo nang kunin yung kabilang lane hanggang doon sa pinakadulo. Gaano ka layo dapat? At least mga 1 kilometer, kunin mo na kagad itong isang lane na to. Pag mga 500 meters, kailangan makuha mo na kagad yung pinakahuling lane na yun. No? Para safe yung paglabas mo. Huwag kang mag-chase ang lane kung kailan malapit na. 50 meters na lang, saka ka makakapag-decide, ay, doon na mag-exit na pala ako. Ay, mag-exit ka lang sa kabilang exit. Lumagpas ka na lang, bumalik ka na lang. Huwag mo nang pilitin na kunin yung lane na yun. No? Madidisgrasya ka lang doon, sigurado yun. Kasi mabibilis yan. Mabibilis talaga yan. Kagatulad mo, 60 ka. So, alanganin na. So, pag nalimutan mong mag-exit, doon sa kabila exit ka. Balik ka na lang. Di ba masayang yung oras, huwag lang buhay. Di ba? Ilang oras lang, minuto lang naman yun. Yun ang lang. Pagdating sa expressway, tanda mo lang lagi yun. Huwag yung nangangarak-rattle, huwag nag-excite, huwag yung masyadong relax lagi. No? May gasolina, may kalsada, mahaba ang kalsada, bumalik ka na lang. Ganun lang. Laging, yan, focus ka lang yan. Tapos dapat alam mo yung talaga, destination. Saan ka ba talaga? Dapat tinitingnan mo kagaya nito. Ano bang lugar to? Yung exit ko, Alabang. Nasa na ba ako? Dapat may mga palatandaan ka. Kung lagi ka napunta dito, palatandaan ko yan, ng Petron o Caltex. Yan, ganito. At yung mga signage dyan, Ogawa, yung Caltex na yan, ano ba to? Ito ba'y Binya na ba? Santa Rosa. O gano'n, ng mga palatandaan. Para yung pagdadrive mo, easy lang. Hindi ka na bigla ka na lang pupunta sa kabila. Tapos, tingnan mo lang lagi dyan yung speed. Lagi monitor mo yung speed mo. Ano yung allowed lang na speed sa lugar na yon. Dito kasi expressway na to, mayroon dito 100, may 60. May 80. Nakadepende kayo sa design ng kalsada. Pag ang kalsada medyo nakulot-kulot, so nilalagay lang dyan mga 60 lang. Pag naman nakakatawa yung kalsada sobrang diretso, maglalagay siya 100, maximum 100. Yan. Medyo nagtatraffic na. May ginagawang kalsada kasi dyan. Ito bandang na to, San Pedro. Ayan to. Diretso lang. Hindi ko naman nakita yung sa iyong kapa. Di lang na Di na. Pero kaya naman ay di ko naramdam yung kape. Naramdam ko yun kasi matagal na akong driver. Alam ko yung pag yung driver kinakabahan, iba yung galaw nung sakyan. Ika naman, okay naman. Palibasa nakarampa na kasi dada. Advantage nun.